Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay tungkol po sa entertainment na may politics. Ano po kaya tawag yan ano? Polek? O hindi, ewan ko. Pollen? Politics and Entertainment? Pollen? Kasi po, si Presidential Legal Advisor Juan Ponce Enrile ay may maanghang na sinabi kay Vice Ganda. O, alam nyo naman kung sino yung Vice Ganda na yan, no? Yung pinapasuspindido ng MTRCB ang kanilang show na It's Showtime for 12 days. Pero wala pa pong finality kasi naka-MR po yata sila, motion for reconsideration, medyo matagal yan. So, sabi nga po ng MTRCB, pag hindi pumabor yung desisyon sa kanilang motion for reconsideration, they can appeal the suspension to the office of the President. So, doon lang magkakaroon ng finality yung 12-day suspension kung mag-aabot ng office of the President yung kanilang apila. No, hindi natin alam kung gaano katagal. No, pero eto po, no, marami na po ang nagbibigay ng komento diyan at pati na po yung mga defenders nitong It's Showtime, particularly diyan sa kanilang sikat, no? Nasa tagatog ng kasikatan yung kanilang idol na si yung Vice Ganda. Ito. Kaya po si Enrile nagbigay po ng kanyang 2 cents. Ito po nung agis sa ating bansa nung linggo to Sa balita ng TNT, Enrile tinawag na bastos, abusado si Vice Ganda. O ayan po, yun po yung pananaw nung ating matagal ng career politician, no? Sabi dito, quote, ang problema dito sa bansa natin, kung meron kang power, political, social, economic, or whatever, halos hindi nila naisip yung kapwa. Yun. Yung binigay na katangian mo sa iyong lipunan ay hindi mo na tinitingnan ang kakulangan ng mga iba. Sarili mo na lang ang iniisip mo. Akala mo maganda yung ginagawa mo pero bastos ka. Bastos kang tao. O, ayun po. Hindi lang walang decency. Abusado at bastos. Alam ko na mapagpatawa yung binabanggit mo na babae. Nagmula pa nung araw, ganyan na yan. You're earning your living and your popularity sa kabastusan. Ay, naku. Masakit po yan, no? Nung panahon namin, nung mga bata-bata kami, pag napagsasabihan kaming ganyan, hindi lang salita, may kasama pang palo. No, naku, napakasakit ng mga salitang binitawan po ni Enrile yan, no? At dito rin po, no, sa balita ng Inquirer.net, no? Enrile calls TV host comedian Vice Ganda salacious. In English lang naman amid MTRCB suspension. O ito po, idadagdag natin. Enrile said that he was able to follow Vice Ganda's rise in popularity, and that's when he realized that the host comedian has been using indecent acts to earn living. O, indecent acts dun sa abante, yung kabastusan, no, na sinasabi niya. Ay nako, napakasakit po nito. Talaga sa totoo lang kayo po, no, yung mga lumaki na nung wala pa yung mga child abuse law. Nako. Kaya noon talagang disiplinado ang mga bata. Sabi nyo nang hindi, takot lang kayo kasi mga diktador yung mga magulang nyo. Mabuti naman yon kasi kami na disiplina at lumaki kaming may respeto at disiplina. No, hindi tulad sa panahon ngayon na yung iba pong bata, hindi ko po nilalahat, no, alam nyo na, nawawala, no, yung moral values. Nagkakaroon tayo ng moral decay. Di po ba? O eto, no, tingnan lang natin yung quote card na inano ni Enrile dito sa Inquirer, yung nilagay ng Inquirer. Ayan po. Binasa na rin natin to kanina Di po ba? Ang masakit diyan you're earning your living and popularity sa kabastusan. O ayan po. Yan ang masakit. So anong mga kababayan, paano kaya you're earning your living
through kabastusan. Paano kaya yun, no? Nabastos ka, wala kang galang, hindi ka sensitive sa feelings ng ibang mga tao, no? Eto po, no, napanood ko po, no, pasensya na po, Attorney Libayan, no, follower nyo po ako. Napanood ko po yung isang video ni Attorney Libayan na kung saan ipinapakita niya po doon yung pagiging doble cara ni, sa aking opinion na ako na po magsabi nito, yung pagiging doble cara ni Vice Ganda tungkol sa yung wag kang mamahiya ng tao, wag kang magsabi ng di maganda kasi napapanood ka ng mga bata, napapanood ka in public. Yung video po na nandun pa yung si comedian na Tado, yung Tado, alam ko pumanaw na yan, sumalangit na ano. Kumbaga galit na galit si Vice Ganda sa kanya kasi dun sa sinabi ni Tado. Na panoorin nyo po, makikita nyo yung double standard niya. That was 10 years ago na video. O what happened now? Doon pa lang, double standard na siya. Nasabi, huwag kang magsabi ng ganyan, na napapanood ka ng bata, nanlalait ka. Pero siya, hindi niya namalayan. Nilait niya si Tado. Tapos yung ginagawa nila, di po ba? Na yung sinabi ng MTRCB kasi, dumating na sa sukdulan, ang desisyon ng MTRCB after these complaints, not those, yung huling-huli. After several complaints na pinagbigyan sila. Repeat offender sila eh. They were suspended 10 years ago. O 13 years ago. For 20 days. Repeat offender ka, makukuha mo lang 12 days. Di po ba? O. Kung mapapanood nyo yung video na yung kay Attorney Libayan, you will say the pattern of this Vice Ganda. The double standard. You think you are defending something but hindi mo namamalayan na isa ka na rin pala dun sa nagsasabi at gumagawa ng mali. Tingnan nyo. No? Doon po kayo pumunta kay Attorney Libayan, nandun po yung video. Pinapakita po ni Attorney, dinidiscuss niya. Ayun po, may karapatan talagang mag-ano yun, then lawyer yun. Yung sa atin, opinion at reaction lang. Nung napanood ko po, bakit siya? Ganun din pala. Diba? Hypocrisy to the max. Magsasabi ka ng ganyan, pero sinabihan mo siya ng ganun. Nasaan? Para mapaganda mo ang imahe mo? Kasi itong Vice Ganda na ito, they think, because of their popularity, sikat sila, they can get away. No? Dun sa mga pinaggagawa nila. Feeling nila na wala silang nagagawang mali. But to the eyes of many, lalo na po sa mga Pilipino, na mga sensitive yan, may moral values tayo, mali na. And the audacity not to realize na yung ginawa nila ay mali, dinagdagan pa nila. Di ba? Nagsabi pa ng kung ano-ano at nag-gesture pa ng yung middle finger. So what does it tells you? The attitude of these people. They think that sikat nga sila, hindi sila makakagawa ng mali. At hindi nila naintindihan na yung ginagawa nila ay hindi na maganda sa paningin ng mga ibang tao. Because they are blinded with their popularity, and most of all, there are people, they're following, no, na sumusuporta sa kanila. Na sila ang nagiging mouthpiece ng mga ito para labanan itong mga tulad nila Enrile. Mga keyboard warrior nila. Ito, babatikusin tayo dito, pero nagbibigay po tayo ng opinion at reaction. Bakit hindi na lang magpakumbaba? Wala ba kayo nun? Kasi lahat po nung nabasa ko, lalo na yung pinagre-resign nila si MTRCB Chairman Lala Soto, pinagre-resign nila. Instead na i-advise itong dalawang ito, yung kanyang partner, na it's better to say, magbigay kayo ng statement. Pero iba po yung statement na nilalabas nila eh. The cockiness, walang humility, kundi arrogance and cockiness. Ganyan ba ang gusto nyong gawing halimbawa sa mga kabataan? That you have been found liable of the action or the words you have said. Sa akin, okay lang yung kabastusan mo eh. Yung kabastusan ninyo dahil komedyante kayo. But do that in a proper forum. Tulad sa mga comedy bar. Sa mga, yung mga shows na puro adult lang.
Walang mga kids. 'Di ba? Rated R. Walang guidance, yung rated G. Kasi sabi niya dun sa video na nilabas ni Atty. Labayan, may mga batang nakakapanood sa'yo, kay Tado. Oh, what about that now? Kung baga, nagsasalita siya na hindi niya muna iniisip yung previous na sinabi niya. Ganun po yung pagkaka-analyze ko dun sa video na inalabas ni Atty. Atty. Pasensya na po. Huwag kang magagalit, no? Shout out po, Atty. Libayan. Kung doon po sa mga fans ni Atty. Libayan, hindi po natin siya kinakastigo. Ginagawa ko lang pong example kasi napanood ko rin po, follower po ako ni Atty. No? Gusto ko po yung mga insights niya, no? Kasi lawyer Yung hindi siya magbibitaw ng salita nang hindi niya alam. Lawyer yan Aral yan, license, di po ba? Kaya tama po siya. Nagsalita si Vice Ganda doon, kinakastigo si Tado. Pero, nagsalita siya na hindi maganda rin kay Tado. O saan yun? Double standard. Tapos dito sa ginawa nila na maraming nag-complain, hindi naman sila masuspend kung walang maraming nag-complain Di po ba? At marami silang mga previous violations na pinagbigyan sila. Tapos dyan lang, 12 days, ngumangak-ngak pa kayo. Dapat nga, repeat offender kayo, more than 12 days dapat yan hindi kayo makakahingi ng pagpapaumanhin sa mga ito. Kasi they have the same, feathers. Birds of the same feathers flock together. Yung puti sa puti, itim sa itim, pula sa pula, ganun po yan. Hindi nga ako nakabasa ng advice sa mga kasamahan nila na, siguro, hingin na lang tayo ng paumanhin. Di po ba? Baka makabawas pa, baka mapagbigyan pa tayo ng MTRCB. Ilip na lang yung suspension. Magandang halimbawa tayo sa mga mamamayan na napapanood tayo in public. Wala tayo sa enclosed, mature audience. Nasa general public tayo. Anybody can see what we are doing and saying. Wala kayo sa comedy bar, wala kayo sa whatever bar, or sa isang show na puro pang mature lang. Hindi You have people watch you all over the world, people heard you all over the world. Kung meron mang magkakagusto, hindi magkakaroon ng dyan sa ginawa ninyo, they are so blinded because they are pure followers of yours. They have the same feather like yours. Pasensya naman po, no? Ako, mababatikos ako dito ng mga fans nitong Vice Ganda at si It's Showtime. Pero I don't care. Hindi po ako bulag. Hindi ako tanga na follower. Di po ba? Halimbawa, ako, follower ako ng TBJ, IT. Sabi nyo, bias ka naman. Hindi po Kung nagkamali ang TBJ and IT, babatikusin ko parang si Wally Bayola. Pero ang kagandahan kay Wally Bayola, bago mo babatikos, hindi umabot ang 24 oras, nag-apologize. Yung advice na nakuha niya is very good for him. At sinunod niya, hindi siya nagmataas. O di ba din nag-dive down ng istorya? Sa bagay ito, para pag-usapan sila, gawin nyo to. PR yan PR. Kailangan pa ba nila yun? Sikat na sila. Kailangan nyo pa ba yan? So ano ang tingin sa inyo ng mga tao ngayon except your fans? You are a villain that always wants attention, mga KSP. You want attentions for yourself. Wala kayong empathy sa kapwa. Di po ba? Mas gusto nyo pa yung pinag-uusapan kayo. Why? Because it's a good PR for you guys. Man, the cause of pain. No? My God. Ito po. Yung sabi dito sa politiko, latest po ito. Sino po ang bumabanat ngayon kay Enrile? Tiyak, mababanatan din tayo itong mga fans nito. But I don't care. Maglabas kayo ng tamang opinion. Di po ba? Ito, hindi si Vice Ganda ang lumalaban para sa sarili niya. Hindi It's Showtime ang lumalaban para sa sarili nila, kundi yung mga blind followers nila. O ito po. Look who's talking. Yan.
Enrile, revive after Vice Ganda criticism. Huh? A video clip of the late former Senator Miriam Defensor Santiago's impassioned tirade against Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, in which she branded him as a, sorry YouTube, I have to mention it, sex addict, are making the rounds online after 10 years. Ayan. Kinakastigo daw po ni Madam Senator Santiago si Enrile na mastermind of plunder, drama king, and king of martial law. O ayan o. Bakit hindi nyo sinama na diktador din si Enrile? Sinabi pala ni Senatora Santiago, sumalangit nawa po ang kaluluwa, na king of martial law pala. Hindi pala si former Ferdinand Edralin Marcos Sr. ang king of martial law eh. Si Enrile eh. O bakit diktador lang si Marcos Sr.? Di po ba kaya tama po yung DepEd, tanggalin nyo yung pangalang Marcos dyan kasi marami ang diktador noon. Eto nga king pa eh. King of martial law, king, hari. Over his supposed involvement in the pork barrels ka, no? Yung po yung noon pa yan, no? Walang pinapatawad. Kaya ayaw kong tumabi sa kanya. Baka mamaya ma-HIV ako. Alam nyo naman po si Madam Miriam Santiago, eh, very feisty po yan, no? Bright yan. Kaya ako, ina-idolize ko rin yan. No? Kaya ang dami po dito ng mga netizens na pabor po sa mga kalokohan nitong itong mga taong ito na iniidolo nila, no? Na imbis na mapagkumbaba, wala eh. Because it's a good PR. Para po patuloy silang pag-usapan. O pinag-uusapan nyo ba si Wally Bayola? Di po ba? Yung sinasabing nagsalita siya ng di maganda off-cam, narinig lang. Hindi nyo na pinag-uusapan si Wally Bayola. Sino ba siya? O yung sumisigaw lang naman, Mayor! Mayor! O di po ba? Nagmamatter ba siya? Yes! Pero mas magmamatter pag si Vice Ganda. Si Vice Ganda nagkukuya-kuya-kuy lang sa kanyang upuan, sa kanyang malamig, malayelong bahay at magandang bahay. Pero sino ang bumabanat? Yung mga fans niya. O sige bayan nyo sila na magpakatanga dyan. May lalaban at lalaban para sa akin. Oh, I don't need to talk. Sila, bayaan mo sila. Good PR yan sa akin. Ayun, kaya naman pala. Oh, kayo po mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan, no? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.